come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Reminder na yan. Dahil isang, ayun oh, may ilaw na. Dahil isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ka-business. Yawan ako. Ayan, dito kami ngayon mga ka-business, pinapalinis aming helmet. Yan, helmet cleaning window. Linisan namin mga ka-business kasi ano siya, siyempre, di ba, lagi namin ginagamit sa biyahe. Siyempre, may amoy na din yung mga helmet. Kasi trinay namin yan laban mga ka-business nung nakaraan. Nilaban namin ni Pai. Ganun pa rin, maano pa rin yung amoy. May something, amoy-amoy pa rin. So, ayan. Pinalinis na lang talaga namin. Pinaganyan. Ano siya eh, hot air, dry, 360 degree cleaning at saka disinfectant. For only 30 pesos. So, tatlong helmet po ito mga ka-business. So, 90. Mga ano po siya mga ka-business. 3 to 4 minutes yata kung di ako nagkakamali. So, ayun. Pinalinis lang namin kasi syempre, bigayan ng sponsor. Kailangan natin ingatan mga ka-business. Pinuna ko yung sa akin. Ito mga ka-business. Thank you nga po pala kay Ate Lu sa yun nga sa helmet na binigay niyo sa amin. Thank you so much Ate Lu. Ayan, iniingatan namin kung ano yung binibigay sa amin mga ka-business. Siya po yung nag-sponsor po nitong pambili namin ng helmet. Ayan po siya oh. Ayan. Hindi nga pala kami mga ka-business pumasok kasi sama po pakiramdam ni Bay. Ayan o, naka-helmet na face mask. Kaya hindi muna kami pero nag-chat po kami kay ate mga ka-business. Bali sa Monday na po kami papasok kasi bukas Sunday Thanksgiving ng church. So ayan, kaya nagpalinis na rin po ng ayan, nagpalinis na kuko. Ganyan lang mga ka-business. Minsan lang naman sa siguro mga 3 months na 3 months na ba ako din nagpapalinis or 2 months. Basta medyo matagal na ako since nagpalinis ng mga ka-business. Ay hindi, kasabay pala nung nagpariban ako. Nagpalinis din ako ng kuko, medyo matagal na. Kasi ako lang lagi naglilinis mga ka-business. Minsan nagpapalinis talaga ako kasi nangangati na yung dry skin. Dito si Bay. Dry ka pa. Ay, mga ka-business. Ayun siya mga ka-business oh. Mosok-osok. Ayun, isang mapagpalang linggo po sa ating lahat mga ka-business naming minamahal. Ayun po, kakagising lang po namin kasi maaga po kami gumising kanina dahil kami po ay Buti nagising. Buti. Kami ay church. Yun po. Galing po kami church kanina. Yes po mga business, magandang hapon sa ating tanan. Yes po, parang uulan pa no? Gudag-um. So yun mga ka-business, samahan niyo po kami ngayong araw. Nilipat kami ng bahay, hanap kami ng bahay. Hindi, ganito kasi yan mga ka-business may mga nabasa kami may nabasa kasi kaming comments nung mga nakaraan na sabi, Junjun, maghanap kayo ng ibang malilipatan kasi simula nung lumipat kayo dyan, lagi nang nagkakasakit si Bay. Hindi naman po siguro. Pero yun yung ng iba, yung tingtingin ng iba na simula daw nung lumipat tayo rito, lagi na po daw nagkakasakit si Bay. So sabi nga ng ibang nag-comment na maghanap kayo ng ibang bahay na yung ewan ko lang mga ka-business hindi ko lang din sure, pero basta yun yung payo ng iba. So try natin maghanap ngayon ng ibang bahay mga ka-business na
yung mura-mura lang din yung mauupahan. Although mura naman din to, Opo, 4-5. mga tag, ano po? 2,000. 10 ang pinakamababa po ang hanapin namin. Grabe Maupahan mga business. 10. Hindi, mababa sa 5. Mababa pa sa 5. 4-5 po ang upa namin dito. Okay naman talaga kami dito mga ka-business. Wala namang problema dito. Yun nga yung molds dito sa sa dingding na matagal kasi matagal yung ba tawag dito, yung response ng may-ari. Tapos itong sa kuryente din namin is hanggang ngayon wala hindi pa rin nasikaso. hindi pa rin nasikaso yung Siyempre, hindi kami nagbibigay ng yung pambayad ng kuryente kasi hiningan kami ng 700. tapos next 1,000. Tapos nung nakaraan 1,000. Kasi wala naman po gamit namin dito mga business. Electric pan naman tsaka charger. Nga lang yan yung wall fan. Wall fan na maliit, yung tag 300 lang. Oo, yung maliit lang na fan mga ka-business na walang yun lang naman gamit namin. Tas ilaw, charge. Kasi nga, di ba, lagi naman kami sa KB house, so hindi masyadong gamit. Tapos yun nga, hiningan kami 1,700. Dahil nga dito sa kuryente daw namin na hindi kasi tumatakbo yung submeter namin mga ka-business. Hindi naman pwede na magbigay tayo na. Kasi ang almost kasi namin binabayan ng kuryente mga business sa mga pinakamalaki, 400. Oh, 400. Pinakamalaki. Never pa tayo umabot ng 400 sa kuryente pa 300 plus lang talaga 200 to 300 plus. Tapos ganun yung hiningi sa amin. Sabi ko sa may-ari na, di ba po, unang buwan namin dito, nung tiningnan namin yung hindi tumatakbo. Nagsabi na po kami sa inyo, sabi nyo, Sunday po papaayos. So, nagantay kami hanggang umabot na lang hanggang ngayon. Matapos na lang ang December. Hindi pa rin na ikakabit yung submeter, yung bagong submeter. Sabi niya, meron na daw. Tapos, sabi ko sa kanya, i-timing nyo po ng Sunday para andito kami. Kasi nga, lagi kaming umaalis, di ba mga ka-business? Wala kami dito whole day. So, yun, sabi niya sa akin, sige po, hanggang ngayon, wala pa rin mga ka-business. May submeter naman na daw siya nabili. Ewan ko lang kung kailan niya ipapakabit. Basta yun, nagkakaproblema kami, medyo nagkakaanuhan ba, pagdating sa ganun bagay. Kasi sabi ko nga sa kanya nung nakaraan na, di ba po nagsabi naman ako sa inyo, paulit-ulit ko nang pinaalala sa inyo na, ipaano nyo na po yung submeter. Kasi magbabayad naman talaga kami. At hindi kami kailanman, kahit dun sa mga dati naming inuupahan, hindi kami nagpapalya. Wala kaming palya sa pagbabayad mga ka-business. Kasi pagka tuwing sahod, binubukod ko na yung pang bills namin sa tubig, kuryente, at saka sa bahay. Tapos, iniiba ko rin yung bukod yung pang groceries, pang gastos, mga ganun mga ka-business. Ganun ginagawa ko. Wala pa nga buwan, nag-a-advance nga ng bayad Lagi na akong nagbibigay naman ako mga ka-business. Basta, kasi every, third of the month ang bayaran namin ng kuryente. Tapos, malayo pa yun, nagchat-chat na. Pero okay lang naman yun, as long as nakasahod naman na kami, wala mga problema sa akin yung mga ka-business. Kasi nga, naulan ba? Kasi nga, nakabukod naman na. So, yun, try namin maghanap mga ka-business kung may mahanap kaming bahay na medyo okay siguro. Kasi ito nga, ang daming sinasabi sa kanya na ipapaayos. Wala mang nangyari. Wala mang response mga ka-business. Pag di naman sa mga business, pag upa ang kinukuha, ang bilis. Mabilis siya mag-reply. Pero kung may ipapagawa ka sa paupahan mo, wala. Doon yung ko kasi, ang tagal niya talagang mag-reply sa mga chats ko sa kanya. Yun nga, yan yung tapos itong kabila din is nagre-reklamo din, ganyan nga din kasi ito kasing katabi namin mga ka-business, sila ang dating nakatira dito, umuupa dito. Gusto ko nga sana yung dun sa CR sana pa maayos yung bintana, kasi di natin alam mga ka-business kasi yun masukal, baka biglang pasukin ng ahas. Ang ahas, wala na dito ang ahas. Lumayas na yung ahas. Andun na? Sabi? Hindi nga mga ka-business kasi natatakot din ako dun sa may bintana namin. Baka kasi may ahas. So, ayun, ang tagal ko ng tapos ito nga yung mga tulo dito. Minsan, dun na sa kwarto yung tulo mga ka-business. Nung sobrang lakas ng ulan na halos araw-araw umuulan, dun sa kwarto talaga natulo na. Sabi ni Boy, natulo na dito. Sa akin pa talaga na side na higaan. Kaya,
wala walang response. So, try natin mga kabisnes. Hindi naman sure na lilipat talaga. Siguro, maghanap lang ng environment na mas okay. Muna si Bong MTV. Oo, nakauwi. Umuwi. Shoutout sa'yo, boss. Bong MTV opo, pala. yung kababata at best friend ni Best friend Kuya. ni Kuya. Anak umuwi na pala sila ng probinsya. Ayun, bakasyon daw sila. Bong MTV. Support po natin yan mga kabisnes. Bakasyon sa Pinas 2024. Hindi ko alam kung alam na yan ni Kuya. Pero baka nag-chat na. Baka dumalaw yan. Padalawin ni Kuya, ganun. Yun lang naman mga kabisnes kasi syempre Lakas ang views ako. 27,000. One day ago. Pabirong. Hindi, ganyan talaga pa. May time talaga na mababa yung views. May time naman din na mataas yung views. Ayun. At saka, dun pa pala sa nagsasabi na sana daw pa bigyan mo din ng i-heart mo nga yan pa. Si Ma'am, ayan, si Ma'am Erlinda yan eh. Ayun nga, dun sa mga nagsasabi na sana daw bigyan ni Bay ng buhay yung vlog namin. Ano kasi mga kabisnes mahirap kasing mag-joke-joke si Bay nang walang kabatuhan. Kung gets niyo po ba yung point ko po doon? Yung wala siyang kabatuhan tulad ng asaran, tulad sa kabisnes, di ba? Ang dami niyang kabatuhan ng kabatuhan niyang biruan. Kaya ganun yung iba yung aura niya or iba yung niya sa vlog sa KB kaysa sa vlog namin. Except na lang kung nandun kami sa KB House nagpa-vlog, yun nakikipag biruan naman siya. Pero pag kami lang dito sa bahay, mahirap kasi makabisnes, wala siyang kabatuhan ng kaasaran. Ganun yun. Kaya minsan, napapansin nyo yung vlog namin na dito lang sa bahay. Ganyan lang siya. Wala siyang kabatuhan eh. Alam nga ako yung kabatuhan niya, magbatuhan tayo ng bato pa, char lang. Yun na nga, tara na pa kayo, maghanap tayo kay baka umulan. Tapos, maghanap tayo ng maghanap kami, mag-ikot-ikot kami. Dito pa rin mga kabisnes sa bandang Sierra Nova. Maghanap kami ng house or, yun nga, house for rent. Ang ganito rin siya. Medyo tara. Tara, samahan niyo po kami mga kabisnes. Ano yun? Susi. Koy, tara! Kundom. Samahan niyo po kami mga kabisnes. Hindi na po kami ito lang, sombrero lang kay ilak mo nga yan dyan. Tanggalin mo yung saksakan, dalawa. Lahat ng saksakan tanggalin. Pag aalis, tatanggalin ng saksakan. Dito tayo magsimula mga kabisnes. Hanap tayo ng mauupahan. Itong may house for rent. Dito daw tayo pa Sa? Dyan? Uy, ice cream! Meron kaya dyan? Karuas. Ha? Carrots. Yan mga kabisnes Dito. Apart. Ayan. Ha? Saan tayo dito? Parking material. Taas. Ay, ayoko ng ganyan. Gusto ko yung katulad ng na tayo lang, yung sa gate. Kasi parang magiging katulad yan nung dati eh. Lock. Yung mga kabisnes. May nakaupa na pala dyan. Dyan sana dapat uupa sila Timengay yun. Dati. Dito, diba kayo? Gaan. Ayaw mo. Andito na pala tayo kayo, Kuya Bong. Dito na tayo. Naalala mo yan yung 5K? Mahal. Oo, 5K siya. Tapos, hindi ka pa pwedeng magingay. Hindi pa pwede yung vlog-vlog. Nakaano na tayo dyan dati. Ganda mo pa yung pipi. Ha? Mga pipi at saka pipi. Kasi naalala ko yan eh. Nag-ano tayo dyan eh. Tapos, ano pa yan? Ang laki pa ng down.
2 months advance, 2 months advance, 1 month deposit. Tapos ano pa yun? Tawag dito. Ganun din sa tubig at kuryente, may advance. Although maganda yun mga ka-business. Yung ano na yun, paupahan na yun, maganda siya. Yun nga lang, hindi pwede yung maingay. Eh, di ba may time mga ka-business na bumibisita ang KB House sa sa mga bahay-bahay. Eh, ayaw nun ng maingay eh. Siyempre kami, ka-business, medyo maingay minsan, di ba? Yan, mga ka-business. Tayo na lang dito sa wala, kumain na lang tayo, magmerienda. Tingnan po namin kayo mga ka-business. Yun mga ka-business, wala pa rin kaming mahanap. Ikot-ikot pa kami dito. May mga apartment naman mga ka-business. Kaso lang, taas. Taas, wala ng ganyan, no? Wow, ang laki. Ang laki. Ayoko na ganyan mga kabisnes kasi nakakapagod akyat baba tulad dati sa unang inupahan namin nung kasama namin sila Intoy at saka si Nika dati. Nakakapagod akyat baba sa hagdan. Tapos pati tawag dito. Yun nga yung may kasama ka sa katabi. Nahirap kasi mga kabisnes eh. Parang masanay ako na yung kami lang, isang lang talaga siya na apartment. Mas okay kasi yung gawin mga ka-business eh. Ito, hanap lang naman mga ka-business. Hindi naman sure na lilipat kami or what. Pang lang baga, in case lang. Kasi di naman din natin alam yung mga ka-business yung mangyayari, di ba? Dito yung dati lang yung lupahan mga ka-business. Dito talaga pa dito na talaga. Wala pa rin umuupa dyan mga ka-business. Alam niya kung bakit. Huwag tayo dyan doon. Akala ko baka tayo. Layo naman ni Yaso ng pinaglaruan. Ayan kila Ate Lito. Wala yata sila dyan, baka tulog. Yun, ito kami malapit kila Ate Vera mga kapatid. Ganda. Wala namang kaupahan dyan. Wala rin mga paupahan dito kanila mga ka-business. Yan. Pasok ka dyan sa sa Pure Gold na bago ba? Ha? Di ba tayo pwedeng mag-vlog doon? Pasok din tayo, hindi mo tayo bibili. Wala hindi tayo pera. Hindi tayo pwedeng magano doon eh. Trip-trip lang pumasok? SM. SM. May bago kasing bukas sa Pure Gold dito mga ka-business. Sabi ni Bay, hindi pa raw kami nakakapasok. Gusto niyang pumasok. Wala naman kami bibilin kasi hindi pa pumapasok yung sahod. Although payment sent pa siya mga ka-business pero hindi pa po pumapasok yung sahod namin. Titingnan ko sa bank account namin, wala pa, hindi pa pumapasok. Antay na lang po kung kailan pumasok or kailan papasok. So yun, at balikan po namin kayo mga ka-business.
So, yun na nga po mga ka-business. Nag-ikot-ikot na po kami dun sa ano. Nahihilo na kami. Mahirap talaga maghanap ng mga paupahan ngayon mga business. May mga nakikita kaming for rent mga ka-business, pero hindi siya katulad dito. Ang gusto kasi namin, ang hinahanap namin, Mahal. aside, hindi pa, yung bang nakita natin na ano, sa taas kasi mga ka-business. Ayaw nga namin nung mataas kasi nga, katulad dati, hirap pagbaba, pagtaas. Tapos yun bang, parang ano siya, studio type apartment. So, ibig sabihin, wala siyang kwarto. At may katabi-katabi ka, mahirap yun mga ka-business yung ganong klase na ano, paupahan. Yung para ka rin walang privacy kasi nga, parang kwarto-kwarto lang siya ba, yung ganon siya kasi nga studio type. Hindi siya katulad nito na parang bahay talaga siya. May sariling kwarto, ganyan, may sariling CR. Ganito yung hinahanap namin kaso wala kaming nakita mga ka-business. At saka ang mamahal ng mga apartment na ano. Ayoko na ng studio type, walang kwarto na ano na kami dun sa dati naming inupahan, sa unang inupahan namin. Kaya siguro baka, pero kung maghahanap din ako sa online mga ka-business Ang dami pero wala di parte ng ano dito. Malalayo. Bulacan, Meron nga dito Deparo. Di ba meron dito malapit kaso lang ang mahal mga ka-business 10K. 10K dyan sa palabas na dito sa ano. Hindi itong dito ba? Ay dyan. Oo, yung green na bagong Maganda ano. yun kasi may second floor. Opo, ano yun? Buong bahay. Tatlo yun pa, third floor hanggang third floor siya, buong bahay. Pero 10K ang monthly niya mga ka-business. Kaya Pero sabi kung may ko, pira naman, wala naman problema Ang ano lang naman kasi natin mga business yung yung budget. magtipid-tipid din sa Hindi ano. naman kasi bawat sahod natin sa YouTube ay ganun kalaki. Hindi naman po stable yung sahod namin sa YouTube na mga ka-business na palaging malaki ganon, may time din na mababa. So, yun nga, ang sinabi ko kay Bay na kung hahanapan tayo ng maupahan, basta below 5K. Hindi siya below 10K, hindi. Below 5K mga ka-business kasi as in mahirap na kasi talagang panahon yung mga ka-business, lahat binibili. Tapos ang mahal-mahal na ng mga bilihin talaga, masakit sa ulo baga. So, ayun, sabi ko konting tipid-tipid lang. Okay na nga kami mga ka-business na walang hulugan din na monthly sa motor. Kasi pag nagkataon tulad ngayon, bumaba na naman ng sahod namin. So, yan, tipid talaga. Kailangan titipid. Hindi siya talaga stable. Tapos, ko lang din pala mga ka-business, doon sa mga nakakapansin sa ni Bay, sa pangangatawan ni Bay. Ayan, kung nakikita niyo mga ka-business, pumapayat na naman po siya. Bumabalik na naman kasi mga ka-business yung niya, yung habit niya na matagal matulog. Yung yung hindi siya makatulog sa gabi mga ka-business. Hirap siyang makatulog. Tapos, ayun na nga. Yan namamayat na naman siya. Ang hirap magpataba. Ang hirap magpataba. Ang bilis pumayat. Palakas naman siyang kumain, pero di ko alam bakit talaga pumapayat. Kailangan bang pa-check up ko na naman ulit? Ha? Ha? Ano? Ewan ko kung sa itong sahod. Kung kailangan bang pa-check up na naman siya ulit mga ka-business kasi nga marami na namang nakakapansin ng pamamayat ni Bay. Kahit naman ako mga ka-business din, nag-aalala rin. Ito pa rin talaga yung inaano niya, yung sa dibdib niya, tsaka dito sa likod. Tapos ngayon naman itong sa niya, sa may bewang niya, sumasakit na naman. Hindi kaya UTI yan pa? UTI, dapat masakit dito. Hindi man yan ang masakit sa UTI pa. Bewang ang masakit sa UTI pa. Oo. Yung di ba may dati ka pang may UTI? Saan naman yun sa... Di ba sa... Alam mo, yung nalala mo nung nagkasakit ako ng UTI, ito bewang ko ang masakit pa, hindi yung gilid. Bewang. Yun ang masakit sa UTI, hindi yung kasi di pa naman ang kidney failure Ang kidney failure, yun yung masakit na yun dito. UTI pa lang naman So, kasi nung nakaraan kasi mga business class naming check up nung August ba yun? August 18. Yun kasi hindi kami nakabali kasi nakalimutan namin mga business. Dapat supposedly namin yun, i-check up na. Yan sana yun. Final check up niya yun.
So, siguro mga ka-business kung ano man hindi pa rin matanggal yan. Pero papavitamins ko siya ng mga ka-business. Siguro Centrum. Patry ko sa kanya yung Centrum kung ubra ba. Kung hindi talaga siya tumaba ulit, wala kami magagawa. Papacheck up ko talaga siya ulit kasi ganyan nga pumapayat na naman siya. Hindi ko alam mga ka-business kung ano ba dapat gawin. Pero tapos naman na yung gamutan mo, di ba pa? Tapos naman po yung gamutan niya sa mga ka-business eh. Okay naman na yun, na-finish naman na. Siguro dahil sa kasi itong nabili naming motor mga ka-business. No, simula no. Hindi ba yan dahil tagtag? Kasi mga ka-business eh, itong nabili naming motor, yung shock niya pala kasi sa harap at saka sa likod is Siyang laro. hindi na naglalaro yung shock niya. As in, pagka konting humps or konting lubak na madadaanan namin, as in, tagtag talaga siya. As in, nagrereklamo siya, sakit sa katawan. Grabe yung tagtag ng ng shock, lalo na sa harap. Kaya sabi ko sa kanya, ngayong sahod, tayo, bilihan ko na lang ng panibagong shock. Unahin ko na lang yung sa harap. Tapos palinis, kasi syempre, hindi namin alam kung kailan to huling na palinisan. So, kailangan palinis yung pinakamakina niya mga ka-business. Ganyan kasi pagka-matic mga ka-business, kailangan siya ng Mas mahal pa sa malang maintenance sa matic kaysa sa manual. Tsaka kailangan ng FI cleaning, ganon. Tapos change oil. So, marami pa akong yun sa motor niya mga ka-business. Pero okay lang, at least, kung hindi naman buwan-buwan yung magiging okay lang. Ang importante, yun nga, may magamit. Tapos, ayun, bilan ko na lang muna to ng vitamins tong isa pagkawala talaga, no choice. Kailangan talaga mga ka-business na check up ulit. Kung sakasakali man, sana bumalik na lang yung mo sa katawan. Kasi kahit ako mga ka-business na mo problema din eh. Sumasakit yung ulo ko pagka ganito na nakikita ko na naman siyang namamayat. Siguro pa, yung sa vitamins siguro, baka sakali ka ulit, ma-maintain yung mo. Yung gana mo sa pagkain. Wala problema sa kain. Ang ko nga dito sa ko, yung sa Tsaka kasi, yung puyat mo nga kasi. Bakit? Lagi ba ako nagpupuyat? Yung tagal-tagal mong matulog. Kagabi ka lang maaga nakatulog eh. Musika na natulog, alas 12. Ang kasi dapat sa tao is 8 to 10 hours dapat ang dapat na tulog ng isang tao, normal. Natulog ng isang tao, 8 to 10 hours. So, kailangan talaga matulog ka ng pa. Medyo mahaba-haba na Tapos, yun lang, iwasan ng puyat. Kasi ang puyat din kasi isa sa nakaka-stress eh. Siya mga ka-business, di ba? Nakakapayat din talaga. So, yun lang. Siguro mga ka-business, update lang muna. So, yun nga, nag-ikot-ikot kami sa Pure Gold. Para lang kaming timang, ikot doon. Tapos balik na, ganyan. Pumasok lang kami sa bagong Pure Gold. So, yan mga ka-business. Salamat po sa pagsama niyo po sa aming simpleng vlog. Pasensya na po at ito lang po yung na-vlog namin. Gusto ko lang din pong linawin na kung nga ba yun? Nakalimutan ko. Huwag na nga lang. Kalimutan ko na mga ka-business. Yun lang po. Yung Huwag na sabihin naman lang sumasagot ako sa Hindi man yun basher. Parang lang siya. Sabi niya lang na bakit palaging doon na lang kayo sa ka-business house nagva-vlog, ganyan. Yun po kasi ang mas mga ka-business yung nakikita niyo. Syempre, araw-araw kami pumapasok. Natural, doon talaga kami magba-vlog. Alam naman kami saan kami mag-vlog, di ba? Syempre, sa ka-business house, at least nakikita niyo yung daily routine namin. Yun naman na kasi ang vlog namin sa ngayon, mga daily routine, kung anong ginagawa namin, ganyan. Sino, anong nasabi na batalo-araw lang tayo na nagba-vlog sa ka-business? Salitan lang daw tayo, ganyan sa mga sa ibang kagos. Ayan yun doon kami masaya mga ka-business. Tsaka nakikita nyo kung Ito po mga business prangkahin ko po kayo. Sana ay huwag kayong ma-open sa mabanggit ko. Kasi mga business kung pagtulong naman din kasi po ang hinahanap nyo, hindi nyo naman pinapanood. Kung andun po kami sa ka-business official, pinupunan nyo kung ba't lagi na lang araw-araw kami andun. Siyempre,
para makatipid nga kami. Kung araw-araw naman din po kami tumutulong tapos walang manonood, di ba? Anong mararamdaman mo, di ba, mga business? Sana ay maging ano lang po tayo eh, yung Hindi, ano rin yan siya pa. yung ano tawag ba, dito. yung Sige, ano man. hindi kasi ano eh, yung parang pagdidiktahan ka. Kung doon ka sa pag-charity, gaya ng kay Kuya, Naguguluhan na ba kung saan ba talaga, kung saan- pagtulong or good vibes, kasi mas pinapanood nila pag may issue or kahit napansin ko na pag nagcha-charity, yun nga, hindi, yun nga yung pakiusap namin at pakisuyo sa lahat mga kabisnes. Support po natin yung pagtulong po ng kabisnes official kasi yun naman, di ba nga, yun naman talaga ang aim nila, kuya, na tumulong. Yun nga lang po, minsan talaga, alam nyo kasi mga kabisnes, kung nakikita nyo rin po kasi, di ba, sa mababa yung views. So, ibig sabihin, ang revenue nyo is mababa. Saan po ba kukuha ng pantulong? Hindi po ba sa revenue? So, kung walang manonood, opo, yun, mahirapan din kasi tight din po ang budget nila, kuya, talaga ngayon, sa totoo lang mga kabisnes. Kaya lagi kami nakikisuyo sa inyo na sana panoorin nyo po lagi ang mga vlog po ng Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Dins TV, at saka syempre sa mga kagwangs mga kabisnes. Kasi dun po talaga ang source po ng pagtulong, dun po talaga sa revenue po mga kabisnes. Kaya kung minsan tight talaga ang budget, kakakain ng mga noodles. dito maging resulta mabis sa pagkakain ng noodles. Yeah. Ano yan? Hindi ka Yung mga mahilig sa Indomie like me. Kanim OFW Saudi. Ganun lang talaga. So, yun lang mga kabisnes. Nakikisuyo lang po talaga kami. Pasensya nyo naman po kung bakit lagi kaming nandun. Yun po kasi yung daily routine namin mga kabisnes. Andun kami para sumuporta po sa Kabisnes Official. At the same time, kami rin po ay nagkakaroon yung parang give and take po kami. Ganun po kami dun mga kabisnes. Give and take po kami sa bawat pagbablog po doon. Kasi nga, nag-ano rin po kami dahil nga sa, basta mapapanood nyo po yun sa darating na pasahod. Maano nyo rin po yung mga kabisnes kung bakit ganito yung mga naging gawi namin nitong mga nakaraan. So, yun lang po mga kabisnes. Again, thank you po sa pagsama nyo po sa amin sa simpleng vlog namin na ito. Nawa ay naunawaan nyo rin po yung aming gustong ipaunawa po sa inyo. So, yun. God bless po sa ating lahat mga kabisnes at support po natin, unang-una Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Dins TV, syempre ang channel ng mga Kagwang. Opo. At supportin po natin si Ma'am Erlinda Official Vlog para marami pa po siyang matulungan na tao na masigit na nangangailangan. At saka si Kahimas din po mga kabisnes. Si Papahimas ko ulit si Bayng kasi papamaintain ko na po siya ng paghimas kay Kahimas. Tsaka kay Boss Lito. Kay Vera at Vera at Lito ba? Official mga kabisnes. Panoorin nyo rin po ang mga vlog po nila. Makikita nyo rin po yung araw-araw na routine po nila Ate Vera at Kuya Lito. Yun. So, yun lang po mga kabisnes. God bless po at Advance Happy New Year Yes sa po. ating lahat. Sana ay patuloy nyo po kami suportahan mga business. Nakikusuyo po kami sa inyo. Suportahan natin ang Kabisnes Official kasi dyan naman tayo. Alam nyo naman po mga business kung saan tayo kukuha ng mga revenue pang tulong sa ating mga kababayan. Kaya suportahan nyo po kami mga business. yes po. Huwag kayong bibitaw hanggang sa huling hininga. Hanggang dulo tayo mga kabisnes. Opo. God bless po. Ingat po kayo palagi. Birabanat lang po tayo mga kabisnes. Sa bawat araw na lumipas, kabisnes ay nagagalak. Maraming taong natutulungan.
kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business. Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila sana'y hindi kayo magbabago. Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami ninyong natagpuan, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong